Slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Hello guys, welcome back sa aming channel at nagre-ready na nga kami, papunta na kami sa hospital at nagbabaybay lang kami sa aming mga kids dahil sila may iwan at nandito na kami sa hospital pero dumaan muna kami sa 7-Eleven para bumili ng tinapay, tubig, kape at noodles para pag nagutom ang bantay ay alam mo na, may makakain siya. At excited na nga kami makita si Baby Bunsoy dahil baby boy siya. Dahil ang first Junakis namin ay 2 baby girl. At binayayaan tayo ni Lord ng baby boy. Kaya excited ang daddy at mommy. At bago nga tayo pumunta ng hospital ay nakapag-plansya pa tayo ng buhok. Tsaka nakapagkilay pa, no? Siyempre para pag lumabas si baby, hindi naman tayo tsaka. Kasi dito, pag lumabas na yung baby, magpipicture sila with mommy and baby. Tapos i-send nila sa messenger. At dito ay pupunta na kami sa admitting para syempre kapag na tayo ng ating room. Kasi mga 9-10 siguro kami pumunta neto. At kinabukasan pa ako masisisaryan. And FYI, kami po ay service. Ibig sabihin, charity po kami. Sa private hospital po siya, pero charity. Pero hindi ibig sabihin na charity ay libre lahat. Dahil from first prenatal mo, from hanggang mga naka, ay yung mga laboratories, mga exam, ultrasound, lahat ng mga test ay may bayad po yun. Pero may 10% discount po ata sila pag dito mo pinagawa lahat ng mga test mo, ultrasound at laboratory. Baby Jacob is coming out. O baka may mambas dyan, prenatal. Bisaya ako, be, Bisaya. Prenatal gusto ko. Char. Huwag tayong mang-away. Prenatal, sige. So, September 10, nandito na kami sa room. At no foods at drinks na from 1 a.m. onwards. So, laro-laro muna kami habang nag-aantay ng antok. Kasi hindi naman kami makakatulog agad dito. So, mag-aantay muna kami ng antok. Or kung hanggang kailan kami antokin. So, check nyo rin yung mga hospitals nyo. Baka may charity. Ay, libre naman ang magtanong. Baka, syempre, makabawas kayo ng gasto sa pagkapanganak nyo. Lalo na sa mga cesarean, katulad ko na pangatlo na ito. So, first baby ay emergency cesarean. Pangalawa ay cesarean pa rin. Tapos, dito na ako sa AUF. Tapos yung pangatlo ay dito na rin sa AUF. Cesarean ulit. Kasi hindi na pwedeng mag-normal. Tapos schedule ko dapat ng cesarean ay 8 a.m. ng September 11. Kaso nakiusap si Doc na unahin na lang yung isa kasi emergency na siya. So wala namang problema. So nalipat ako ng 11 a.m. At nakalabas na siguro ako ng recovery room ng mga alas 4 na siguro yun. So, eto na yung baby boy namin at nakapag-viewing na rin sila. At ako ay wala pa sa room. Pero pwede na sila mag-visit at mag-view kay baby. Meet my baby Jacob! At dito ay nawalan pa nga ng power sandali. Pero may mga backup naman silang kuryente dyan. So, hindi naman nagtagal. Tapos, nung nasa room na kami, kinagabihan, bago mag-midnight siguro ay hinatid si baby sa room. At kami na yung magbabantay sa kanya. Tapos, dito rin natulog si Ate Lexi at Ate Kaanis. Tapos, binigay na yung mga gamit ni baby para pag nagutom siya, pag hindi pa ako pwedeng mag breast milk kasi wala pang lumalabas na milk sa akin,
Kaya formula muna siya. Sabi ko kay Daddy Binoy na pakatignan niya yung ginagawa ng nurse para pag kami na lang ay marunong kaming magbalot kay baby. Tsaka yung pagkakabalot niya, akala ko maliit lang si baby Jacob. Pero nung tinanggal namin siya sa pagkakabalot ay hindi pala siya maliit. And sabi ng nurse, from time to time ay sinaside down namin siya. Kaya eto, nakaside siya. Dito hindi ko pa siya nahahawakan at excited akong maamoy siya, mahawakan siya, makiss lahat. Kasi hindi pa ako nakakatayo dahil masakit, cesarean. Sobrang sakit. Tapos sinabay na rin yung paglaligate sa akin. So putol na, ligate na ako. So doble yung sakit. Siguro mga naramdaman ko 2 days talaga siyang sobrang sakit, kaya hinahawakan ko yung tiyan ko kasi bigla siyang kumikirot tas sumasakit na hindi ko alam ang feeling. Masinsinan rin naman kami nakapag-usap ni partner tungkol sa family planning at ito nga, gusto ko na rin talagang maligate. Ayoko na rin talagang mabuntis, manganak, at tama na itong 3 baby sa akin. At meron na rin naman akong baby boy at baby girl, si Ate Kanis, Ate Lexi, at eto nga si baby Bunsoy. At eto nga, nakapag-rounds na si Doc, kinakamusta yung lagay namin at kung kamusta ako and kung nakautot na ba daw, kasi kinabukasan pwede na kami umuwi ni baby. Tapos lagi kong pinapacheck kay partner kung magkano na yung running bill namin, baka hindi na magkasya ang pera naming dala. Nakapagtabi naman kami ng pera, pero syempre hindi naman natin inaasahan yung mga biglaang gastos from hospitals. Tapos yung may naghiram sa amin, sabi namin bago akong manganak, dapat nabalik na yung pera, pero walang nangyari. Tapos yung isang inaasahan naming payout galing sa investment, ang nangyari, scam. Kaibigan pa naman namin yon at pinagkakatiwalaan, pero ang nangyari, scam. Isa siyang malaking scam. Pero mabait pa rin talaga sa amin si Lord. Hindi niya kami pinapabayaan, lalo na sa gastos. Dahil nung nakauwi kami sa bahay, last money na lang talaga namin is 1,000. So, syempre, dun kami kukuha ng pampagkain namin. Kaya, ang choice namin talaga ay magtanggap ng order, advance order, tapos hihinga namin sila ng 50% deposit para lang makasurvive kami. Tapos, inasikaso ko kaagad yung SSS namin ni baby para syempre may pandagdag kami sa pera. Nung nakumpleto namin yung sa birth certificate niya, ay naipasa naman agad namin sa SSS dahil online lang din naman yung pagsasubmit. Kaya hindi na rin hassle sa amin. Hindi ko nasasabihin kung magkano yung nakuha namin, pero enough na para makapag-survive kami ng ilang buwan. At naisipan ni babe na kumuha ng bagong computer para sa kanyang sideline, at kumikita rin naman siya dito kahit papano. Kaya sobrang thankful din talaga kami dahil ang bait talaga ni Lord sa amin, dahil nakikita rin naman niya kung gaano kami kapursigido, gaano kami nagpapakahirap magtrabaho, nagpapakapuyat, and aside from that, aalaga kami ng mga bata kahit nasa bahay lang kami. Kaya wala na rin talaga akong ibang mahihiling pa, kundi bigyan kami ng malusog na katawan, pangkatawan, lalo na yung mga bata kami, at lagi silang safe. Lagi talaga akong nagpupray kay Lord gabi-gabi na Lord, tagay mi o kusog o himsog na panglawas, Lord, sa air, sa water, sa food, sa shelter, sa mga kids, o pasaylo ami, Lord, sa among mga sala. O ikaw lang ang among daygon, o Lord God, ikaw ang among dungog o himaya. Sa pangalan ni Jesu Kristo among Ginoo. Amen.